Hello! Pupunta tayo ngayong Casco Market. Tingin tayo ng helmet. Naghahanap ako modular na medyo maayos-ayos. Hindi siya maingay, maayos. So, dati ang Casco. Sama kayo sa akin. Tingin tayo ng helmet. Hello! Yan, sino na? Bale, shit lang gloves. Kaya lang. Ayan, may mawala yan dyan. Alam mo tayo gloves. Tayong gloves. Tingin tayong gloves. Okay. Parang ayoko mag-gloves motor na to eh. Yun na nga. Ginamit pang bagyo. So ngayon, no, check, 1. Yes. Subukan natin pumunta ng Casco Market. Ganap tayo ng modular. Kahapon, ano ba? Kahapon, nanggaling ako ng Spider kasi natapuan ko yung Atom 2 na helmet. Wala doon sa video Baguio trip. Agad ko modular kasi gusto nabubuksan pang long drive, lalo na pag maraming hinto. Modular na meron ako dito, yung bumurahin lang, yung Ryzen. So go. Yung ginamit ko yung Ryzen, tumatabo ako sa expressway, mga sobrang ingay sa tinga. As in, sobrang ingay niya. Parang may umihip sa tinga mo ng air noise. Kaya parang white noise. Kaya sobrang sakit ng tenga ko nung kahit naka-headset pa ako. Meron ako ng headset. Sobrang sakit sa tenga. Kaya ngayon, nadating kami sa SM Baguio, naggagala, nakita ko doon meron sila nung Spider Lab ba yun? Basta pang Spider helmet. Nakita ko doon yung empty helmet na Atom 2. Tapos ko siya na fit, may sizes sila doon, maayos, masarap naman sa ulo, malambot, malayo mula doon sa Ryzen ko na gamit. Sa kailangan yung mechanism niya maganda bakal. Sa Ryzen kasi plastic lang eh, kaya tingin ko mas safe. Kung mas aerodynamic na, tapos mas tahimik sa loob, tapos yun nga, kung mas marami pang features, di bakit hindi? Para kasi yun nga, isa lang na modular mo, kumuha ka na ng maganda, di ba? Kaso nung nasa Baguio, may size fit na sa akin, hindi ko mabili kasi nakamotor kami, hindi ko madadala pa ako. Kaya may helmet pa ako, kaya sabi ko dito na lang. Tapos pagdating ka naman dito sa East Ortigas, dyan sa may East Ortigas, kasi tagakain pa ako ayun, wala silang size. Ako gusto daw ng December, medium lang nandun, sobrang safe naman sa ulo ko. Kaya ang gagawin natin ngayon, so try tayo sa ibang merong helmet, hopefully empty helmet dealer. Sabi nila sa Casco Market daw meron, kaya pupunta tayo ng Casco Market para doon naman i-try. Kaya let's go. Minamata ko rin yung i90 ng HJC. Maganda ng designs nila, so sabi nila maganda rin na review, pang mid-range lang, or yung Scope 2 ng LS2. Kaso among dun sa tatlo, pinaka budget friendly yung Atom So tignan natin kung magkakaigi tayo o hindi. Tignan natin kung ano meron sa Casco. So sige, let's go.
Gixxer tayo ngayon. Kasi mas maliit gamitin. Pugaan, sa akin ako rin U-Box. Kung magkataman makakita tayo at makabili, at least may U-Box tayo sa likod. Just the U-Box. Malaki U-Box sa plastic na SCP. Pero maganda itong motor na ito mga rabat sa araw-arawan eh. Mag-araw-araw kasi magandang motor. Dali lang, tipid sa gas, gaan. Alambot ng shock. Kaya magaan. Tipid pa sa gas. Pero pa karga ng U-Box, di pa nga tignan. Wala nga lang brum brum. Wala pogi, minus pogi po. Wala siya pangit. Siyempre, iba pa rin big bike. Pero, ano na. Sarap din gamitin sa traffic to kasi kahit manual, ano, mabagal ang primera niya. Yun ang pinakamalaking problema ko sa big bike eh. Sa big bike kasi, naka first gear ka, lalo na 1000 cc. Naka first gear ka, yung first gear mo, pag binitaw mo yung clutch, di naka-idle speed lang siya na tumatakbo yung gulong. Para relax ka, hindi ka nagtitiga-tiga ng kamay. Yung idle speed nun, nasa 20 may gitna. Sa traffic, diyan naman wala, hindi ka abot na 20, piga ka ng clutch, masalit sa kamay. Pag naipit ka ng traffic, tapos gano'n ka ng gano'n, nakakapagod din ha. Kaya, dito, hindi ito dali. Ito na mo, baba natin yung first gear. Ilang kph to? Kahit 5, 8, wala problema oh, wala akong clutch oh. Kasi going na, unless talagang hihinto ka na, diba? Pag big bike pwede, kasi pag bitaw mo 20 ka agad. Yun, problema yun kasi ganito yan, ito yun to, clutch. Tapos pagkabante, clutch ulit, clutch. And tigas ng clutch ko kasi 1000 cc, malaki talaga yung clutch ng spring, malakas. Kasi lakas ang torque na ano ng 1000. Yun, madadali ka. Nakakapagod. Hindi rin nakakatulong na mainit yung makina. Bumubugay yung radiator fan mo, binubugay yung radiator mo sa'yo, nasa gitna ng binti mo. Ay, pala. Kaya ang daily use, naiintindihan ko bakit karamihan ng mga nagtitipad. Kaya sila malito si hindi talaga pwede. Alis feeling ko magpakamatay sa init. Ay, ayun. So, ayun, namatay na yung GoPro. Di ko napansin. Akala ko nagre-record pa ako at lahat. So, bali ang nangyari afterwards, pumunta ako sa Casco Market sa C5. Andyan yung location. Sinearch ko siya before. Nadadaanan ko siya every day na pumapasok ako last December. Apparently, sarado na pala siya. So, pagdating ko doon, di ko nakita yung pala, tinanggal na lahat ng signs, tsaka yung mga kung ano. So, wala na. So, nag-decide ako, sige, punta lang tayo ng Moto Market, kadiretso ng C5 papuntang Libis. Nagpunta ako Moto Market, tinignan ko yung Scope 2, tsaka yung Strobe 2 ng LS2. Kasi LS2 lang yung dala nila. Masyado nang mahal si AGV, si Shoei, si Schubert. So, medyo out of reach. Finit ko yung Scope 2 tsaka Strobe 2. May sizes naman sa akin na 2XL. Ang main issue ko sa kanya, hindi ko masyado gusto yung itsura niya. Sa akin, masyado siyang bilog. Kasi parang itlog. Tapos ang laki niya, tignan ang taba, ang kapal. So para hindi na siya proportion, parang napakalaki ng sa ulo mo. So
tinanong ko yung price. Ang strobe nila is around 5K. 6K yata, 5.9 yung may design. Tapos yung scope 2 naman pa nasa 8K. So I mean, okay naman yung fit. Medyo weird lang yung fit sa akin dito kasi tumatama. Pag sinuot ko siya talagang dito, sobrang gano'n. So parang sa akin, hindi ako satisfied sa fit. Tsaka yung itsura and everything. So umalis ako ng Bottom Market, trinay ko yung Casco Market, doon naman sa may Boni Serrano papuntang EDSA. Nakapunta naman ako. Pagdating dun sa Casco Market naman, ang dala nilang empty, napakaunti lang. So naghanap din ako ng modular, dahil wala rin naman akong nakita na I mean dun sa same range na hinahanapan ko. Marami syempre yung mas mura ng konti, pero kasi kaya nga ako nagpalit. Pumunta, sabi ni Casco Market, dahil nalaman niya na tumitingin din ako ng HJC, may bagong bukas na flagship store doon sa may QAV area. So pinoint niya ako doon, sabi niya 15 minutes lang daw sa motor. Lo and behold, kasi Sabado yun, traffic, napunta ko 30 minutes. Pagdating ko doon ng HJC, nakalock pa yung pinto nila. So kailangan sila yung may mag-open sa loob. Parang medyo fancy yung store. Tapos hindi sila ganun ka-open magpahawak ng helmet. Tapos ang meron lang sila doon is yung I-91. Di ako medyo out of the price range na kasi sin 91. Kasi ang in-offer nila is 14K, almost 15K para sa I-91. Kasi bagong release nga. Tapos ang sabi nila, si i90 daw kasi yung previous gen hindi pwede magbenta flagship store. So yung mga older models nila, hindi current na up to date models, nandun daw sa Apex Garage sa kabilang side ng QAB sa may likod ng Fisher Mall. So sige, diikot na naman mula Cainta, nakarating na ako ng Taguig. Tapos nagpunta ako ng Libis, nagpunta ako ng papuntang Cubao. Tapos nakarating na ako ng QAB. Pagdating sa Apex Garage, andun nga yung supply nila. Marami silang stock. Hindi ko na record kasi wala na akong battery ng GoPro. Pero marami silang stock doon. Yung i90 nila, marami pa silang natitirang designs. So finit ko, tinignan namin kung ano yung available na sizes, ano available na designs, and lo and behold, merong nag-fit. So at the end of the day, ang nakuha natin ay tcharan! HJC. I mean compared sa Atom 2, mas mahal siya, definitely. By di naman sobra, by around 2K. Kasi nakuha ko, ang original price niya ay 12 something. Tapos yun nga, naka-sale na siya dahil may i91 na. So eto, nakuha ko siya for 7K, 7 plus. Not bad. Pinili ko ang design yung blue kasi mahilig talaga ako sa colored na helmet. Kasi so mag-stand out talaga. Makikita mo naman sa aking mga helmets. Yan, mahilig ako sa makulay. Mahilig talaga tayo sa makulay. So ayun. Ito yung ginawa natin. Ang gusto ko sa kanya, kahit na yung modular siya, yung design niya parang ano pa rin, medyo sporty. Hindi siya parang itlog tulad ng strobe. Tapos ang maganda sa kanya, flip up niya, as in Diyos ko Lord, sa GoPro na to puputi mo ko. So yun nga, wala na naman siya na battery. So yun nga, ang gusto ko sa helmet na to, kasi yung flip up niya, kita nyo nasa ilalim lang, napakadali niya flip up kahit may gloves. As in parang hawak mo lang gano'n, literal. Tapos ang maganda kasi dito, yung flip up mechanism niya, bakal na yung
pinaka-support, tsaka makapal. Tapos mataas ang safety rating nito. Yung previous generation nito siya sa Sharp. So I mean, maganda rin yung padding niya, very secure. Medyo masikip pag brand new, pero base naman sa forum, sabi nila pag nag-bed in na sa mukha mo, nag-wear in na siya, maganda daw yung comfortable daw siya kasi talaga nakahukob-hukob sa mukha. Tapos yun nga, may alcantara na ganito, medyo medyo premium yung feel for its price. May visor din siya, standard visor, ganda naman. Nagamit ko na siya sa ride. Malinaw yung visor, wala rin siyang grado. Tapos maganda sa kanya, may abang siya pang intercom. So hindi siya masakit sa tenga. May package siya sa tenga. Dapat naman mga bago ngayon meron na. Ganda na lock-in niya, smooth, wala siyang resistance kumpara dun sa Ryzen ko. Venting niya, ganda rin. Dali buksan kahit may gloves ka. Tapos yun lang, pataharap. Ang ano lang dyan, yun nga, isa lang sa chin vent. Pag tinignan nyo sa chin vent, diretso. Yan, may clip din siya, maganda. Diretso siya dito sa ilalim na to. So hindi siya sa ilalim nung chin ng guard, nose guard. Sa ibabaw siya, so talagang nagdidifog siya. Yung sa air naman sa likod, maganda yung ano sa loob. Ayan o, maganda yung pocket sa loob niya. Meron siya talagang mga linya. So naramdaman ko naman yung hangin sa loob, maganda. Nararamdaman ko dito sa bumbunan ko, meron. So I mean, pin lock ready. May kasama rin siyang pin lock. Di ko kinabit kasi may bad experiences na ako sa pin lock kasi sira yung visor pag nababasa, tas acid rain. So yun, tapos metal na yung ano niya. Tapos quick release din siya. So madali isuotin and everything. Tapos mapapansin nyo may extra siya na ano dito sa shoulder. Ano ba tawag sa pads na to? May extension siya. So relatively para sa akin na compare dun sa Ryzen, di hamak na mas matahimik. Hindi ko pa natetest sa expressway, so wala akong opportunity, wala akong time. Pero sa normal roads pa lang, kita mo na yung difference. Mga 80 hanggang at least 100. Ako na to 100. For sustained periods, di ko alam. Pero pag nag-100 ako, di hamak na mas tahimik to. Iba yung tunog ng motor, di masyado rinig. Mas tahimik siya overall. Tapos, ganda ng design ko. So, yung design. Talagang stand out siya. Kaya yun, dito ako nauwi. So, kung between sa mga pinamilya ko, talagang dito ako nauwi sa HGC. One for the looks, tas yung premium feel niya. Hindi ko naman sinasabi na hindi premium feel yung LS2 strobe, tsaka yung MT. Okay rin naman, pero mas elevated ng unti yung quality feel mo dito. Tapos yun nga, mas maganda yung color scheme, mas maganda yung shape. Tapos yung mga locking mechanism, mas gusto ko yung locking mechanism nito kaysa sa strobe tsaka sa ano, kasi mas makapal talaga. Makapal siya, hindi katulad, mas manipis na konti yung sa LS2 tsaka yung sa MT. So yeah, at least meron na tayong bago. Testing na lang natin to sa expressway ulit sa susunod na long ride natin. Kasi yung nangyari doon sa Ryzen ko, promise kong na-experience ko sa sustained na takbuhan sa expressway speeds, yung hangin na naaabot mo kahit naka-headset akong ganito, di mo na naririnig yung music, di mo naririnig yung motor kahit na naka-inline 4 ka o whatever, sa lakas ng wind noise na nagki-creep dito sa gilid, dito sa side pockets, dito sa may cheek pads. Kahit na may chin guard, kompleto siya lahat, nakasara, talagang iba, sobrang sakit. Parang pagdating ng Baguio, gusto talaga itapon sa bangin, literal. So wala itapon doon sa bangin, kaso kailangan ko siya, sayang naman. Pang daily siguro pwede naman, pero yun nga, for long rides na sustained speeds,
di ko siya marirecommend. Ang ganda nung ano niya eh. Ito, so, ayan. Ito yung resin. Kung sa forma at forma lang, baka akala mo di ba napaka-aerodynamic niya. O ang laki na spoiler sa likod, nakabilog, tas ganyan, may ganito pa sa likod. Pero sobrang ingay niya helmet, honestly. Hindi ko to marirecommend kahit na bibili ka. Tapos yung lock mechanism niya nakatago sa ilalim, mahirap buksan. Tapos makikita niyo ang kanyang clip, plastic lang, sumusuot lang siya sa plastic. Tapos plastic lang din to lumalabas na to. Ayan, ito. Plastic lang. Kaya pag isasara mo siya, sobrang tigas pa. Hindi rin ganun kaganda yung actuation. I mean, you pay for what you get dito sa helmet na to. Pero for sustained long ride na high speeds, hindi ko talaga marirecommend. Itabi mo na lang yung babayaran mo dito pagka na to, tapos dagdagan mo na ng onti kung mukhang mas maganda. My personal take from my personal experience, hindi ko sinisiraan yung brand, pero kasi yun nga, the price says it all. So ayun lang, yun yung experience ko. First time ko kasi na-experience na gusto ko itapon yung helmet, I swear. Hindi alala sa video, pero talaga sobrang sakit na ng tenga ko. Pag pinanood mo yung Baguio trip, sobrang sakit na ng tenga ko. Kaya pag uwi, pag nagkaroon ako free time, palit. Palit talaga. So yun lang. Hope na enjoy nyo yung journey pagbili ng helmet kahit namatay ng butil. Ang daming fails, but yeah. Hanggang sa susunod na vlog. Let's go!